Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, barangay chairman at pinsan nito patay sa ambush sa Maguindanao del Sur. Pagdaloy ng uson sa Bulkang Mayon, patuloy na minomonitor ng FIVOX. Mahigit 200 e-bike at e-trike sa Metro Manila nasita ng LTO simula ng ipagbawal noong Enero 2. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang barangay chairman at kanyang pinsan matapos tambangan ng hindi patukoy na mga armadong lalaki sa barangay Panagtaban, Raja Buwayan, Maguindanao del Sur umaga ng Enero 7. Kinilala ang mga biktima na sina Norodin Sindatukan Uto Jr. na kapitan ng nasabing barangay at ang kanyang pinsan na si Arto Uto Mangilala. Ayon sa ProBar, sakay ng motorsiklo ang dalawa nang sila'y pagbabarilin ilang metro lamang mula sa kanilang bahay. Dead on the spot si Mangilala habang dead on arrival naman si Chairman Uto. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga salarin at motibo sa krimen. Patuloy na binabantayan ng FIVOX ang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos ang pagdausdos ng Pyroclastic Density Current o PDC o kilala rin sa tawag na uson mula sa crater ng bulkan na nagsimula pasado alas 6 kagabi, Enero 7. Batay sa obserbasyon, malinaw ding namataan ang crater glow o banaag sa bunganga ng bulkan, isang indikasyon na patuloy ang pag-akyat ng magma sa ibabaw. Dahil dito nananatiling nasa alert level 3 ang Mayon na nangangahulugang may magmatic unrest at posibleng magpatuloy ang mapanganib na aktibidad. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at iba pang restricted areas dahil sa banta ng lava flow, ashfall at PDC. Samantala, inihayag ni Albay Governor Noel Rosal na nakahanda ang lalawigan sakaling itaas pa sa Alert Level 4 ang status ng Mayon. Nagpapatuloy naman ang pagpapaabot ng tulong sa mga Bicolanong lumikas dahil sa banta ng bulkan. Higit 200 e-bike at e-trike na bumiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang naharang ng Land Transportation Office o LTO mula nang ipatupad ang pagbabawal noong Enero 2. Sa press conference ni LTO Chief Marcos Lacanilao kahapon, January 7, 114 ang nasita sa unang araw ng operasyon, sinundan ng mahigit 70 noong Sabado at 45 noong Linggo, palatandaan ng pagbaba ng mga lumalaba. 8 e-bikes at e-trikes naman ang hinuli sa paglabag sa bagong patakara. Saklaw ng ban ang EDSA, C5, Roas Boulevard at Quirino Avenue patungong SLEX. Nilinaw ng LTO na layon ng hakbang na pataasin ang kaligtasan sa kalsada kahit kinikilala ang paggamit ng e-trike bilang kabuhaya. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa LGUs para tukuyin ang alternatibong ruta. Lalapatan ng parusa ang mahuhuli alinsunod sa batas, kabilang ang multa at posibleng impound. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.